Diyos. Amen. Ang ayaw niyo naman, lapit-lapit naman kayo. Sa mission table na to, oh. Dito ako. Dito po ako pwede makatabi. Kasi po nagpapabigay. Itong buong isang linggo natin, marami tayong naranasan. Pero praise God at nandiyan pa rin siya. Hindi niya tayo iniiwan. Kahit nililindol tayo na naman. Pero meron tayong Diyos na tapat. Na talagang magprotektado tayo kahit nasan tayo. At alam ko mga busy na tayo sa ating mga trabaho. Salamat sa kalakasan na binibigay ni Lord. At alam ko din na mga busy na tayo sa pagbibilang ng mga inaanak natin. Malapit na ang Pasko. Pero alam natin kaya may Pasko dahil may Diyos tayo. Amen. Diba? Sabi nga dun sa kanta na give love on Christmas Day, sa mga Kristiyano hindi. Give love every day. Amen. Kasi kailangan natin na ang mga Kristiyano maging joyful, masayahin, na may pakita natin sa buong mundo na masarap maging Kristiyano. Amen. At kaya kung may mga baguhan po dito, in-encourage ko po kayo na magpatuloy na talaga naman na mararamdaman nyo ang tunay na love, ang tunay na joy sa presensya ni Lord. Nung last Sunday po, i-share ko lang sa inyo sandali na after ng service po, nag-celebrate kami ng birthday ng ating pastora. At talaga naman na grabe ang saya. Talaga pala na kahit na magkakaiba tayo ng kulay, magkakaiba tayo ng lahi, magkakaiba tayo ng height or ng ugali. Pero pag si Lord ang nasa sentro mo, nagiging isa tayo. Amen. Kaya grabe. Hindi ko paliwanag kahit anong panood namin sa video namin na ganito pala kami kasaya. Ang sarap maging Kristiyano. Amen. Po. At meron po ako sandali lang naman ibangsing kwento tungkol po sa pagbibigay ng regalo dahil malapit na po ang Christmas na paalala po. Meron pong mag-ama na, teka ko na mag-story mo tayo sandali Meron pong mag-ama na mayaman po yung tatay niya. Tapos graduate na po siya ng Kinakabahan college. tong babae. Hiniling niya po sa tatay niya na pabigyan mo ko ng BMW. Kasi rich sila, businessman yung papa niya. Ang hiniling niya is BMW lang naman. And then, graduation niya na. Ito na yung anak. Masaya na para hindi yung regalo na galing sa papa niya. And then, may nalabas yung papa niya na box. Tapos nung yung nasa box, kinuha ng papa niya yung laman. And then, iaabot niya sa anak niya. Nagtataka anak, bakit ganun? BMW hinihingi niya, box na may nilabas na libro. Tapos pagkita niya sa libro, nakita niya palang yung title, Bible. Nagalit siya. Sabi niya, ang yaman-yaman mo. Ang bibigay mo sa akin, libro lang. Bible lang bibigay mo sa akin. Tapos mula noon, umalis na siya. Hindi niya man lang ginalaw yung Bible. Hanggang sa nagkaasawa, nagkapamilya na siya. And then po, may dumating na sulat sa kanya, yung father niya is namatay na. Then kailangan niya pumunta, hindi na po sila nagkita after nung mag-away sila. And then bumalik na po siya sa bahay niya, then nakita niya po yung kwarto niya, nandun pa rin po yung box, nandun pa rin po yung Bible. Tapos syempre, kinuha niya. Pagkita niya dun sa Bible, kasi nung nakita niya lang yung Bible, hindi niya man lang inabot, hindi niya man lang binuksan. Nung kinuha niya yung Bible, binuksan niya, nakita niya may nalaglag. Nalaglag yung susi ng BMW. Yun pala, kasi may sulat doon na, congratulations anak, itong BMW na to is fully paid. Tapos sabi ng papa niya, dahil nakagraduate ka na, itong Bible na to magiging gabay mo, sa pagtakbo ng buhay mo, magiging tunay na karunungan mo. Kaya po ang paalala ko dito na wag po tayo ganong mag-focus sa mga material na regalo. Di ba po? Kasi hindi lang po material ang makakasaya sa mga tao. Isipin po natin yung mga kaibigan nating malayo, yung mga pamilya natin na gusto natin abutin, hindi man natin hindi tayo man nakakapagsabi sa kanila ng I love you, o kaya yung hindi natin ma-express yung affection natin sa kanila. Siguro time na to para kahit na sa letter or
Christmas card, alam mo, mas treasure po talaga yun kasi maiiwan yun sa kanila. Every time na maalala nila na, wow, natanggap ko to sa anak ko. Nandun yung joy, nandun yung love. Amen. Kaya po, paalala po sa inyo na ngayong Pasko, hindi lang po material, kundi po ang love. Lagi po nating huwag kakalimutan. Amen? Amen. Kaya po ang mga Kristiyano ay, ang Pasko ay hindi lamang po hindi lang yung time na Christmas tayo magbibigay, kundi ang Pasko po ay Ay araw-araw kailangan ma-feel ng mga Kristiyano. Amen. Palakpak naman kayo dyan. Para kay Lord yun, ha? Yan. Gumende. Ready na po ba tayo? Amen. Ngayon po, tumayo na po tayo at ibigay natin kay Lord ang the best natin ngayong araw na talagang todo bigay natin ang ating papuri, ang pagsasayaw natin, ang pagkakantahan natin na pangungunahan po ng ating ministry at susundan po ng opening prayer po ni Sister Pe at ang message po ng ating bibigay po ni Pastora Ati. Amen po. Purihin ng Diyos.